Hello mga kamalibadeng, assalamualaikum. Welcome again to my mini vlog. For today's video, tara at samahan ninyo kaming bumiyahe sa Santa Cruz Island, the Pink Island here in Zamboanga City. So late vlog na ito guys kasi ilang araw na nung pumunta kami ng Santa Cruz, pero ngayon lang ako nagkaroon ng time at ngayon lang ako hindi tinamad mag voice over kasi lately parang tinatamad na ako mag voice over, pero since wala kaming pupuntahan ngayon, let's go to Santa Cruz Island. 5 AM in the morning, umalis na kami ng camp papunta dito sa Paseo del Mar. So dito pala sasakay ng bangka papunta doon sa island guys. So this is the Paseo del Mar here in Zamboanga City. Dapat maaga talaga dito pupunta kasi may orientation pa na mangyayari bago tayo sasakay ng bangka. Kasi sasabihin pa nila kung ano yung mga do's and don'ts papunta doon sa isla. Akala ko nga hindi gaganda yung panahon kasi maulan yung panahon sa araw na ito. Parang na-discourage nga ako nung nandito kami. Sabi ko baka paulan or uulan doon sa isla. Hindi masyado maganda ang view. Buti na lang nakisama si Haring Araw ng araw na ito. So at exactly 7 AM dumating na yung mga nagtatrabaho sa tourism kaya naipon na kami dito para sa orientation. So lahat ng nandito guys is nagpabook yan sila. Mahirap kasi kapag hindi ka magpabook baka hindi ka makamanifest, hindi ka makakasakay ng bangka. Pakinggan natin guys ang mga do's and don'ts doon sa isla kasi tinatamad na akong magsalita. Good morning. Just a very quick orientation po regarding for the do's and don'ts in Santa Cruz Island. We have also, my name is Aljubar, you can call me James. So we're from the city government of Zamboanga, kami po dito lahat. So Santa Cruz Island po, no guys, as far as we know, ito sa part of what we call protected area, landscape and seascape po yan siya. Well, that's the reason why we have this do's and don'ts po na tinatawag sa island, and then we have this policy. So far in Zamboanga City, for information, we have two places under protected area, Santa Cruz Island and Pasonanca Natural Park. If you already visited Pasonanca here in Zamboanga Nation, at dahil parang sobrang tagal pa ng mga sasabihin ni Kuya kasi nakita ko sa video na nasa 7 minutes pa yung lahat ng mga sasabihin niya, ako na lang ang mag-shortcut or mag-summary ng lahat ng mga sinabi niya guys. In short, ang bawal po dalhin sa isla ay mga plastic bottles tulad ng mineral water, mismo na soft drinks, basta lahat ng mga plastic bottles po bawal doon. Dapat yung mga babasagin lang. Pwede kang magdala ng soft drinks doon pero yung nasa babasagin na bote. Bawal din magdala ng mga cellophanes na lalagyan ng mga basahan ninyo or yung nabasa sa pagligo ninyo. Dapat ang dadalhin doon is eco bag. At saka bawal din po yung mga chichirya doon kasi nakita ko yung mga chichirya pinabuhos nila sa isang Tupperware. At yung mga tubig dapat naka-tumbler siya. At nandito na kami ngayon guys sa bangka. 15 minutes pala ang biyahe doon papunta sa isla. Hindi naman nakakatakot kasi maganda naman yung dagat, walang alon at saka ganyan kaganda ang view na makikita nyo guys. So sila ang mga kasama ko dito sa bangka namin guys. Ang dami kong guards. Char. Pagdating namin sa isla, kumain na rin kami kaagad kasi hindi kami nag-breakfast. Nag-lead na rin ng prayer si Gani. Kasama pala sa team building na ito ang lahat ng misis ng 261st MC. Kaya nandito rin ako. Wala pala akong video at saka photo nung naliligo ako kasi hindi pwedeng makita guys ang mga aurat ko. Char, joke lang. At exactly 1:30 PM, umuwi na rin kami guys kasi hanggang 2 PM lang ang limit dito sa isla. Hindi pwedeng magtagal dito kasi lumalakas masyado ang current ng tubig. Actually, 12 noon, umahon na rin kami kasi yung agos lumalakas na nga masyado. If ever na naglo-low tide siya, malakas masyado ang current ng tubig. So, hindi pwedeng magtagal dito. Meron talagang time limit if ever na pupunta kayo dito. Hanggang 2 PM lang, kailangan nakabalik na lahat sa city proper ang lahat ng guests dito. So, hanggang dito na lang guys. See you sa next mini vlog ko. Sukran! Bye!